Ang pangunahing tauhan na nagngangalang John ay nanginginig na may hawak na papel sa kanyang kamay na may pagsusuri sa kanyang utak na kanyang pinaninindigan. Ang mga goosebumps ay dumadaloy sa kanyang katawan at tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Sinagot siya ng doktor na nakaupo sa isang upuan, ay mas mahusay na subukang magpagaling kaysa walang gawin, ngunit ito ay malinaw na ang mga salitang ito ay hindi nagbibigay ng pananampalataya sa John na nasa kumpletong pagkabigla ay nawala ang papel na may mga pagsusuri mula sa kanyang mga kamay. Tumayo si John at tumingin sa doktor na may kumpletong kakulangan. Nang pag-unawa kung paano siya patuloy na mabubuhay na may ganitong sakit, ang aming pangunahing karakter ay nakaupo sa isang parke malapit sa ospital at pakikipag-usap sa kanyang ina. Tinanong niya siya kung paano napunta ang pagsusuri at kung walang seryoso doon. Siya ay nakaupo sa ganap na pagkalito sa sagot ni Bench na ayos lang ang lahat, konting low blood sugar lang at na ito ay medyo normal, ngunit ito ay nagpapakita na siya ay labis na nag-aalala at lubos na nawawalan pagkatapos niyang kausapin ang kanyang ina. Tila ibinigay niya ang telepono sa kanyang kapatid na babae at tinanong niya ito tungkol sa kung kailan siya may bakasyon dahil na-miss siya nito. Sinagot siya ng maraming nakatingin sa patay na lumipad sa basang aspalto na na-miss din siya at darating. Kinabukasan ay agad na sinabi sa kanya ng masayang ama sa telepono na bibili sila ng isda at bukas ay ang kanyang ina lutuin ito, at sa isang masayang boses ay ipinaalam sa kanya na bukas ay darating siya para sa kanya. Sa halip malamig niyang sinagot ang kanyang ama. Naintindihan niya at sa tingin niya ay hindi man lang niya naisip na sabihin sa pamilya ang masamang balitang sinabi ni John na siya dapat na sumakay na sa bus para makarating sa hostel. Ay nag-aalala sa kanya ang kanyang mga magulang at sinabing mag-ingat siya. At ang kanyang kapatid na babae ay nagpaalam sa kanya ang pangunahing tauhan ay ibinaba ang tawag at nalilito kung ano ang susunod na gagawin sa kanyang buhay. John nagsimulang makakuha ng masyadong galit. Ito ay malinaw na siya ay sa isang kaila-hilakbot na estado ito. Nagpapakita na siya ay may pagsalakay at pagkalito sa loob niya ay galit siya at sinuntok ang kanyang mga binti gamit ang kanyang mga kamao. Pagkatapos nito, nakaupo at hinawakan ang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Umiiyak siya na may halong ulan na labis niyang inis at umupo kasama niya. Isang kumpletong hindi pagkakaunawaan kung bakit siya pinili ng kamatayan mula sa napakaraming tao sa Earth. Ang hitsura ng nakababatang kapatid na babae sa langit at ipinikit ang isang mata nang bumuhos ang patak ng ulan sa kanya. Sinabi niya kay tatay na malapit ng umulan ay kinuha ni nanay ang dialog at sinabing makakauwi na sila dahil nabili na nila ang lahat ng dumaraan na nakaupo sa isang institusyon. Nakakita ng isang pamilya na gumagala sa palengke sa sandaling umuulan ay umalis siya sa establishmento at sigaw sa ama ni John na pumunta sila sa tindahan at sumilong at magsaya sa maikling ulan. Mula roon ang kanyang ama. Sagot sa kanya na kahit maupo ka sa kafe na ito maaari ka pa ring magkasakit, kaya mas mabuting umuwi na sila kaysa hindi makakuha sakit dahil umuulan talaga ng napakalakas at madali kang magkasakit ng isang dumaraan na nakatayo sa labasan ng nagbitiw ang kafe. Papa John's Decision and bahagyang nag-advertise sa institusyong ito ay sinasabi na ang pagkain doon magaling lang, habang ang mga taong kumakain sa kafe na ito ay nag-uusap sa likod niya na may ngiti sa kanyang mukha. Bumalik siya sa paglalakad. Bagamat may ngiti sa kanyang mukha, ngunit malinaw pa rin na bahagyang hindi siya nasisiyahan at isinasaalang-alang ang pamilya ni John. Medyo boring. Umupo siya sa table niya and hinihiling sa chef na dalhan siya ng mga pandagdag parang ang pagkain masarap sa institusyon dahil higit sa isang serving na ang kinukuha niya. Sagot sa kanya ng chef na tinanggap niya ang utos niya ay nagpatuloy siya sa pagkain ng kanin na may laman. Ay makikita sa ekspresyon ng mukha niya na siya nagustuhan niya ang pagkain at walang kabusugan siyang kumakain habang sinasabi kung gaano ito kawalang katulad na mga ugat na lumilitaw sa kanyang noo at kaunting pawis ay umaagos sa sandaling ito. Sa kusina pinapatay ng chef ang hayop para sa ulam. Bumulwak ang dugo. Ang amo ay may kausap na babae na tila asawa o kasintahan niya ang sinasabi nito sa kanya. Kamakailan lamang ay naging mahusay ang lahat at ang lahat ay maayos sa kanila. Ang pag-uusap ay nagpatuloy at ang sabi ng amo na ito ay nananatiling lamang upang isara ang mga utang. Sa sandaling ito tila ang hayop ay hindi talagang nais na maging isang ulam.
At kagat-kagat ang taong nagpasya na patayin siya ang chef ay sumisigaw sa sakit na kanyang hitsura. Sa dagwang kamay niya dahil sa kagat makikita sa kanya na hindi siya masaya, syempre medyo nakagat siya. Masama sa pamamagitan ng isang hayop at ang buong daliri ay natatakpan na ng dugo matapos ang kagat ng pawis ay umagos sa kanya at nagpasya siyang pigilan ang dugo gamit ang kanyang bibig para kahit papaano ay tumigil ito, samantala si John ay nagsimula. Dumudugo ang kanyang kasintahan na nagpupunas ng dugo, nagtatanong kung ayos lang ba siya, tila nag-aalala siya, ngunit sa kabilang banda siya ay walang pakialam sa pagtatawanan sa kanya at sinabi na marahil siya ay nag-iisip tungkol sa ilang mga kahalayan bago ang bus mismo siya. Nagtatanong sa kanya kung naabutan ba siya ng ulan kahapon, pinupunasan niya ang dugo na nakangiti pa rin sa kanya kung nag-iisip siya tungkol sa isang bagay na erotiko o maaaring tungkol sa kanya ay mukhang pagod siya at hiniling sa kanya na pakalmeyan ang mga pawis na tumutulo mula sa noo ni John. At ipinikit niya ang kanyang mga mata, sa katunayan ay naalala niya ang pag-uusap ng doktor kahapon at naisip kung bakit siya madalas dumudugo ang ilong sa ulo niya. Naisip niya na kung wala siyang brain cancer ay lalapit siya sa babaeng ito. Malinaw na nagmamalasakit siya sa kanya. Sumakay sila sa bus at ang mga lalaking nang aapi sa kanya ay nasa likuran niya at isa sa ang mga pangunahing nakatayo sa likuran niya ay hinawakan ng bastos na lalaki si John sa balikat at hinigit siya sa isang tabi ng isang 509. Matalim na pagtulak ang aming pangunahing karakter ay bumagsak sa sahig at hindi nasisiyahan sa sitwasyong ito ay nagsasabi na ito ay isang dog club na nagpapahiya sa kanya. Sa pagtatapos ng bawat semestre ay sumugod ang kasintahan ng pangunahing tauhan kay Tim na hindi kumilos. Napakabait kay John, ngunit sinagot siya ni Tim na hindi niya gusto ang kanyang kinikilos at kung bakit niya pinuprotektahan siya sa lahat ng mga Team 6 ay nagsimulang sumigaw sa isang masayang boses na patuloy niyang poprotektahan siya. Ang asawa mula sa panig ng babae ay mukhang kakilakilabot na sinagot niya ito ng buong tapang na mas mabuting maging asawa niya kaysa sa kanya at pinalo ang kamay na gusto siyang hawakan ni Tim sa sinabi ni Team 6 na pinaninindigan niya ang sip-sip na ito tuwing oras at hiniling ni Tim na huwag makialam dahil hindi niya bagay sa kanya. Opinyon ang mga boys din ang nang-iistorbo sa kanya. Ang katotohanan na hindi siya karapat-dapat na tawaging lalaki, ngunit hindi kasalanan ni John na ipinanganak siyang mahina ang kalusugan at pinipigilan ng katawan ni John ang agresibong tanong at mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kamao na nagpapakita na ng butil ng pawis nito. Malinaw na taon-taon siyang kinukutya ng kumpanyang ito at pinapahiya siya, ngunit hindi niya kayang lumaban. Sila Tim na may cool na hitsura ay lumampas kay John na nakaupo sa sahig at si John ay nag-iisip sa sarili sa sandaling ito. Kung gaano kapagod si Tim at kung gaano siya nakakainis ay naipon na ni John ang kanyang lakas. Pagod na siyang tiisin ito at gusto na niyang itigil ang lahat ng pambubuli na ito ay tumingin sa kanya si John na may galit na tingin at hindi na nagtimpi sa tingin ko na hindi pa siya nagtatagal ay hinawakan niya siya ng mahigpit sa cheekbones ni John. Ganap na naliligaw si Tim na nagbabantang dinala ito sa kanya. Hindi na napigilan ni John ang kanyang pagsalakay at sinampal si Tim na may galit na mata. Makikita sa tingin ni Tim na sobrang hindi siya nasisiyahan sa mga kinikilos ni John. At gustong gumawa ng isang bagay na hindi kanais-nais ay kinuha niya at itinapon ang pangunahing tauhan sa sahig ng buong lakas. Na naunang tumungo si John Fall sa sahig at inilipad ng telepono mula sa kanyang bulsa. Ang teleponong nahulog mula sa iyo. Ang bulsa ay nabasag sa mga piraso. Ipinakita nila sa amin ang ospital, ang lungsod kung saan nakatira ang mga pangunahing tauhan. Ang mga ulat ng balita na nabaliw na ang mga tao pagkatapos kumain ng laro sa isang restaurant sa palengke na malinaw na may mali. Restaurant na ito. Ang ama ay nag-aalala sa kanyang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag sa ina. Sa sandaling ito ay nais ng ama na ihinto ang pagtawag at magpadala na lamang ng SMS dahil ang pauwi na lang si Son ay naguguluhan ng ama at hindi maintindihan kung bakit biglang naging agresibo ang tatlong magkakapatid. Maririnig ang malalakas na hiyawan at kamakailan lang ay nagtanghalian siya sa parehong restaurant ng mga doktor. Sinusubukan na pakalmeyan siya, ngunit malinaw na hindi ito gumagana ng maayos. Ang lalaki ay hindi kapanipani, walang agresibo na mga ugat,
Sa kanyang noo ay lumabas at hindi maintindihan ang kanyang pag-uugali. Ang ama ay nag-aalala sa kanyang kapatid at sinabi na, ang tanging magagawa lang nila ay manatili doon. Nagpa siya ang ina na tanungin kung ano ang kanyang sakit sa doktor ay nasa kawalan at hindi alam kung ano ang tiyak na isasagot dahil nakatanggap siya ng maraming tao na may mga katulad na sakit sa isang. Ilang araw ang ama ay nakatayo sa ganap na pagkabigla at ganap na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ay ipinakita namin ang ilan lugar na may pangalan ng ilang mga tunog ay naririnig doon. Ngayon ang lahat ay nagiging malinaw na ang mga residente ng lungsod ay lumalabag sa institusyong ito at naghihintay ng paliwanag mula sa amo kung bakit pagkatapos kumain ng kanilang mga kamag-anak ay doon sila nagtungo. Ang ospital na may hindi kilalang karamdaman ng isa sa mga tao ay nagalit at sinimulang sirain ang pinto na ito gamit ang isang bagay. Malakas na sumisigaw sa galit na bubuksan niya ang mga tao sa galit at sumisigaw sa institusyon pagkatapos nilang sinira ang pinto. May nakita silang dugo at langaw sa buong lugar. May kakaibang nangyari sa loob ng mga mesa. Nabaligtad ang loob ay gulo, lahat ay sira, may dugo kung saan man sila nagpasya na pumasok sa loob at may isang kakilakilabot na baho na naghihintay para sa kanila ng mga tao sa kumpletong hindi pagkakaunawaan kung ano ang maaaring amoy. Tulad na lahat sila ay tumingin sa pinto sa loob ng kafe magkasama ang mga tunog na nanggagaling doon na parang may kumakain. Talagang lahat ng tao ay may nagtagumpay pa rin ang ganap na hindi pagkakaunawaan ng isang tao mula sa karamihan ng tao sa kanyang takot at nagpas siyang tingnan kung ano pagpunta doon dahil lahat ay interesado. Literal isang segundo mamaya siya ay sumigaw sa katakutan. Ipinakita sa amin nakakatakot na larawan kung saan may lumalamon sa isang tao na may nakakatakot na tunog. Lahat ay nababalot ng dugo at doon ay isang kakilakilabot na amoy ng bulok na karne. Isang patay na tao ay nakahiga, tila siya ay namatay. Matagal na ang nakalipas. Ayon sa kanyang kalagayan ay lumilipad ang mga langaw at walang awang nilalamon siya namin. Inilipat sa boss kung saan ang pangunahing tauhan na si John ay naglalakbay. Mula roon ay nakarinig kami ng mga hiyawan na magkakaroon si Tim. Pinalo ng mas malakas si John at natanggal na siya ng buong lakas. Ay sinuntok niya si John sa mukha gamit ang kanyang kamao. Mula sa suntok na ito, dumudugo ang ilong ng pangunahing tauhan. Dinala siya ni Tim sa t-shirt at sa nakakatakot na tingin ay sinabi sa kanya na how dare. Iniistorbo niya siya. Si John ay nasa napakasamang kalagayan at wala nang magagawa. Ang nobya ni John na si Casey ay nagpasya mamagitan at nagsimulang umakyat sa dialogo dahil hindi niya gusto ang lahat ng nangyayari ngayon sa kanya. Sigaw sa kanila para makatalikod, ngunit sinagot siya nito na ito ay showdown ng isang lalaki at tinuturuan lang siya ng amo ng aral. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit. Tinarin niya ang kamay ng isa sa mga nagkasala. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Malinaw na hindi inaasahan ito. Nagsimula siyang humingi ng tawad na humihingi ng awa. Ngunit si Casey singsing sa kanya ng higit pa at higit pa. Sa tingin ko ito ay ang hindi bababa sa siya ay nararapat. Ang driver ay lubhang hindi nasisiyahan sa sitwasyon na nangyayari sa kanyang cabin at hinihiling sa lahat na huminahon dahil marami itong nakakaabala sa kanya. Ngunit bilang tugon, natatanggap niya ang mukha sa mukha mula sa isa sa mga kalahok sa salungatan. Sa isang hindi inaasahang sandali ang driver ng bus hindi napapansin ng tao at napatumba siya. Kasama nito nabasag ang windshield na tila malakas ang suntok. Pinarada ng driver ang preno. Lahat ng tao sa cabin ay nabigla at sila ay itinapon mula sa gilid patungo sa gilid. Mula sa naturang suntok ay sinusubukan ni Casey na kumapit sa upuan sa cabin, ngunit para dito ay malinaw na kailangan niyang maglagay ng maraming pagsisikap. Ang driver ay agad na tumalon mula sa kompartamento ng pasahero pagkatapos huminto at pumunta upang tingnan kung ano ang doon sa dulo. Dugo sa harap ng sasakyan at basag na windshield. Lahat ng nakikita ng isa kay Tim. Anim na sigaw sa labas ng bintana sa driver na may ganap na kawalang kasiyahan at ang driver ay nakatayo pa rin sa gulat malapit. Ang boss at ganap na hindi maintindihan kung paano ito maaaring mangyari. Tim shouts mula sa isang lugar sa bus tungkol sa ang ginagawa ng driver ay malinaw na hindi natutuwa ang lahat sa nangyari. Sinubukan siyang hampasin ni John ngunit siya ginawa ito ng napakasama at medyo nasaktan niya ito. Tumingin siya sa kanya ng may galit na tingin. Tumingin si Jack sa kanyang mga mata.
At, huminga ng mabigat ang dugong tumutulo mula sa kanyang ilong. Tumawa si Tim at may ngiti sa kaba na tumingin sa mga mata ng pangunahing character na tinatawag na upang tumingin sa aso na ito na nakikipaglaban pa rin. Itinaas ang kanyang kamay upang hampasin. Tim ay nais na maghatid ng isang mapagpasyang pumutok ng isang malakas na katok sa bintana. Isang dagwang kamay na may mga kuko ang makikita sa ibabaw ng salamin na nagulat si Tim. Hindi makumpleto ang suntok at ang pagtingin sa larawan ay nasa harap niya na napansin ang mga tao sa loob ng zombie. Nagsimulang sumigaw ng mas aktibong si Casey at Tim ay natakot. Nagsimulang umagos ang pawis sa kanilang mga mukha ng isang lalaking nakaupo sa ang lupa ay parang zombie na nakasabit sa bus at tinitingnan ng mga tao sa loob ng bus. Napansin ng zombie ang biktima malapit sa bus at ibinaling ang kanyang atensyon sa mas madaling mapuntahang biktima na tumatalon sa bus na inatake ng zombie. Ang lalaki at ibinagsak siya sa lupa ay hinukay ang kanyang matatalas ng ngipin sa balikat ng lalaki at sinimulang kainin siya mula sa kung ano. Nakita nila ang mga tao sa bus ay natakot at tumalon sa kanilang mga upuan at sumigaw ng mga zombie na nagsimulang tumakbo palayo. And someone stood rooted to the spot and just looked at what is happening. Mabilis na nag-react si Tim at tumakbo papunta. Ang upuan sa pagmamaneho ay nasa likod ng gulong. Pinahit ni Tim ang ignition key na mabilis na pinindot ni Tim ang pagpindot sa gas. Sa sahig ng buong lakas ay umaalis ang bus at pinaandar ang kanang gulong sa ibabaw ng zombie at ang lalaking dumurog sa ulo ng zombie. Upang tiyak na hindi siya makaligtas sa bahagyang pagbagal ng bus ay nagpapatuloy sa kahabaan ng daan. Paglalayo ng mga pasahero sa pinangyarihan ng aksidente, sa rearview mirror na makikita mo ang silhouettes ng dalawang katawan at bakas ng dugo na naiwan sa gulong ng bus na ito na nakatingin sa salamin. Sa tingin ni Tim na sila na nadala at kailangang bumalik sa lungsod. Ang matalim na sigaw ng pasaherong takot na sabihin ang tipong ta. Tumingin sa unahan. Ibinaling ni Tim ang kanyang tingin sa harap at kinilabutan at isang maliit na patak ng pawis ang dumaloy mula sa kanyang templo sa harap ng si Tim na nagmamaneho sa driver's seat ay binasag ng ulo ng mga zombie ang windshield at ang ulo ay tumagos sa loob ng bus. Sa harap ng mga mata ni Tim ay makikita ang nakabukang bibig ng isang zombie na may nakausli na dila at matatalas na ngipin ang makikitang nakadiin sa isang silya. Tinitingnan ni Tim ang larawan sa kanyang harapan at ngayon ay sigurado siya sa kanyang sarili na may zombie sa kanyang harapan. Mabilis na pagpihit ng manibela sa kaliwa ang sasakyan ay lumiko ng matalim at nagsimulang lumipad ang zombie. Windshield baluktot sa wipers. Ang zombie ay hindi lumipad off papunta sa kalsada ngunit nagsimulang umakyat sa bus. Ang zombie ay nagsimulang umakyat sa basag na salamin at umabot gamit ang mga kuko nito sa mukha ng pagkatigilan ni Tim. Nasugatan ni Casey's rapier ang zombie na nahulog na hindi kumikilos sa loob ng bus na nabigla sa lahat ng nangyayari. Tumalikod si Tim upang alamin kung sino ang nakatama. Sa kanya ang gulat na mga mukha ng mga pasahero ay makikita mula sa likuran. Sa isang sipa tinulak ni Casey ang katawan ng zombie sa mga bukas na pinto ng bus na kung saan ay naglalakbay sa isang disenteng bilis ang bus lang. Lumaktaw sa checkpoint sa napakabilis na bilis. Umupo si John sa lotus position sa sahig ng bus at tumingin sa screen ng telepono na hawak niya sa harap niya. Panik na hiyawan ng mga pasahero ang maririnig sa likuran niya. Tinitingnan ni John ang sira screen at ang kanyang mga iniisip ay tungkol lamang sa isang bagay lamang sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang lahat ay maayos sa mukha ni Tim. Napuno ng dugo at nagpahayag ng inis sa nangyayari sa salon. May maliit na checkpoint booth sa gilid. Rearview mirror. Ang bus ay huminto sa isang desyerto na hintuan. Sa loob ng bus mga tao magalak sa kanilang pagdating na antas ng mga tao. Dahan-daang bumaba sa bus patungo sa isang hintuan kung saan walang kahit isang kaluluwa. Si Tim ang pinakaunang bumaba. Boss at nagsimulang tumingin sa paligid at sa likod niya ay bumaba ang mga pasahero ng mas mabagal at sa ilalim ng mga pag-uusap kung bakit ganoon. Tahimik na bumaba si Casey sa bus na hawak-hawak ang braso ni Jack at naglakad ng kaunti sa likuran niya ng isang tao mula sa umpukan ng mga pasahero. Sigaw na nakaturo sa kanyang hintuturo sa kanyang harapan. Ang malabong silhouette ng isang pulutong ng mga tao ay makikita sa likod. Ang mga salamin na pinto ay may nakaupo sa sahig sa maraming tao at nakahawak sa kanyang ulo na pinasayaang
kapareho ng sinimulan ng pasahero sa masayang sigaw na may mga nabubuhay na tao doon na nag-aalis. Tumakbo siya papunta doon. Umpukan ng mga tao ang unang salamin na pinto ay bumukas na pinapasok siya at tiningnan ni Tim kung ano ang nangyayari at sinubukan. Para pigilan siya sa mga salita, nilagay ang kamay niya sa balikat ng lalaki. Sabi ng pasahero, "Hindi ka maniniwala sa nangyari sa atin." Ang babae ay lumingon sa isang kakilakilabot na tingin na may pulang mata. Ang dumaraan ay hindi naniniwalang takot na takot ang mga mata nito sa babae. Maya-maya ay napansin niyang walang babaeng zombie sa harap niya kundi isang napakaraming tao ng parehong mga halimaw, ngunit huli na ang lahat ay wala siyang magagawa at maraming inhumin ang umatake sa kanya. Isa sa kanila itinutulak ang kanyang mga pangil sa kanyang balikat at kumalat sa buong kalye ang isang malakas na hiyaw ng kakilakilabot na ibinibigay niya dahil dito lahat. Pagkataranta ng mga tao, hinawakan ni Casey ang braso ni John na sinusubukang ilayo siya sa mga zombie hanggat maaari. Mag-ehersisyo, ngunit ang kamay ng zombie ay umaabot na sa kanyang leeg upang hawakan at mapunit siya ng kaunti pa at sana ay magtagumpay, ngunit nagawa ni John na itulak siya. Sa gayon ay nailigtas siya mula sa pag-atake dahil sa kanyang pagtatangka na tumulong. Nahulog si John sa lupa at nataman ang kotse at nananatili sa isang napakadelikadong sitwasyon na pagtanto yun ni Casey. Imposibleng walang magawa kung hindi ay mamatay sila. Mabilis niyang kinuha ang espada sa bag na inuupuan ni John. Walang lakas, ang tanging magagawa niya ngayon ay manood na lang ng walang pagdadalawang isip sa kanyang kasintahan na may mahusay. Itinuro ng puwersa ang espada patungo sa zombie at nasugatan ang kanyang kamay. Nagulat si John sa isang bagay na hindi niya nakikita. Patungo kay Casey, nakita niya ang isang pulang kotse sa harap niya kasama ang kanyang laruan sa likod na upuan. Nagpasya si John na lumipat, ngunit may mahusay na mag-ingat upang hindi mapunta sa mga mata ng isa sa mga zombie. Ang pintuan sa harap ng pulang kotse ay nakabukas. Ay napakasaya ni John ito at tinawag ang kanyang nanay at tatay na umaasang makikita sila sa loob, ngunit paglapit niya ay may nakita siyang walang laman na loob ng kotse. Halatang nadismaya nito ang isang sorpresa. Ang tingin ay nakadirekta sa upuan ng kotse. May nakita si John sa ibabaw nito ay teleponong may screen. Ay kinuha niya ito at isang sulat sa kanyang ama ang bumungad sa kanyang mga mata kung saan ang huli. Ang mensahe sa simpleng text ay isang tawag para makatakas si John. Sis ay napuno ng luha, nanginginig sa lahat. Siya ay nalulula. May emosyon, ngunit nagagawa pigilan sila. Malakas niyang sigaw, "Dad pa!" Hawak ng mahigpit ang forgotten phone sa kanyang mga kamay nang hindi inaasahang may bata na kamay na humawak sa kanyang t-shirt. John lumingon siya at tinitingnan ang kanyang mga luha sa likod ng kotse. Sa lahat ng oras na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nakaupo doon na natatakot. At maluhaluhang sinabi niyang nakababatang kapatid na lalaki. Kapag nakita niya siya, lalo siyang umiyak. Buhay ang kapatid na babae at inabot siya upang yakapin at aliwin siya habang sinabi niya sa kanya na umalis ang kanilang mga magulang at hindi pa bumalik. Niyakap nila ng mahigpit si John. Pats ang kapatid niya sa ulo. Umiiyak pa rin siya at tinanong ang kapatid kung paano siya nagawang bumalik bigla mula sa wala. Kahit saan isang zombie ang sumusubok na atakihin sila. Nabasag ang salamin sa kotse na ang mga fragment ay direktang lumilipad sa kanilang direksyon. Nagsimulang abutin ng zombie sa kanyang kamay sa kanila na umakyat na sa bahagi ng kanyang katawan sa kotse sa pamamagitan ng sirang bintana. Ay tila iyon wala na gaanong natitira, ngunit lumitaw si Casey na nagawang itumba ang halimaw sa ang kanyang tingin ay direktang nakadirekta sa zombie na may hawak na espada sa kanyang mga kamay. Ang parehong segundo ay tumusok sa halimaw na nakahiga sa kalsada sa pamamagitan ni John na natigilan sa buong larawan na nakatingin sa maganda at walang takot na si Casey na nakatayo sa sunset, at ang mga kamay ay ang espada na nagligtas sa kanilang buhay. Naglakad si Casey papunta sa kotse at hinayla ang kamay niya papunta kay John na kanina pa niyakap ng mahigpit ang kapatid niya. Ay may mga patak ng dugo sa kanila. Mukha ni Xavier at puting t-shirt ang tawag niya John at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na sumama sa kanya. Hindi sila tumanggi at tumakbo sa a brisk pace in her direction. Nagmamadali sila kaya binuhat ni John ang kanyang nakababatang kapatid na babae at tumakbo para pantakip na laman ni Casey.
Nasa bilis na ito ay hindi na sila magkakaroon ng oras upang makatakas. Itinulak niya si John sa tamang direksyon na halos hindi nila nagawa. Sabay-sabay na gumapang sa pagsasara ng garahe sa parehong segundo. Ang garahe ay nagsasara ng malakas at sabay na lumilikha. Isang ligtas na lugar kung saan maaari silang magtago mula sa mga zombie. Tumingin si John sa pintuan na may pagod na ibinugi niya ng A. Tiyak na pakiramdam ng kaluwagan ang mga mata ng dalawang lalaki ay nakatutok sa kanila na mukhang pagod din at magulo at maraming tao. Kasama nila sa kanlungan na nagsimulang talakayin ang buong katatakutan na nangyari ay balak ng mga zombie na basagin ang huli sa pamamagitan ng pagpasok sa loob at nakuha ng Blonde ang ideya na magpadala ng isang tao sa mga zombie. Sa gayon ay nakakagambala sa kanila upang ang natitira sa mga tao ay maaaring makatakas sa isang mas ligtas na lugar, dahil walang gustong mamatay at isakripisyo ang sarili para sa ikaligtas ng iba dahil walang may gusto. Voluntaryong pinipili ng Blonde ang kanyang sarili kung sino ang kanyang ipapadala sa tiyak na kamatayan at natural na hinawakan ang kanyang kapatid na si John sa kamay. Si Casey at John ay labis na nagalit dito at tutol sa kanyang mga aksyon, ngunit hindi pinansin ng Blonde ang ito. Tulad ng kanyang encourage, may gagawin silang sinadya. Ang kawawang babae ay umiyak ng malakas at humiling na maging pinakawalan. Si John ay tumugon sa kanyang sigaw para sa tulong na itinulak ang mga taong pumihil sa kanya at tumakbo upang iligtas ang kanyang kapatid na babae na Blonde. Nanunuyasan ang nangyayari at nag-alok na lumabas sa zombie na si John kung gusto niya ng labis na hahayaan nila ang kanyang maliit at ego. Hindi nagtatapos ang pangungutya doon. Sinipa ng Blonde si John sa mukha at sinabi sa kanya na mamamatay siya kasama ang kanyang kapatid na si John na naramdaman sa sahig na nakahawak sa kanyang ulo sa sakit. Sulok ng kanyang mata nakita ng Blonde ang panganib na may espadang nakatutok sa kanyang direksyon, ngunit mabilis siyang nag-react at naiwasan niya ang pag-atake gamit ang isang malaking kahoy na stick. Ito ay isang hindi nasisiyahang Casey na hindi pumunta. Para walang magawa ay nagtama ang kanilang mga mata at inutusan ni Casey ang bata na pakawalan kaagad ng Blonde ang maliit babae at sinabihan ng isang kaibigan na hawakan siya para hindi siya makatakas. Ang Blonde na lalaki ang unang pumutok, ngunit si Casey nagawa niyang pigilan gamit ang kanyang espada. Pinayuhan siya ng lalaki na sumuko bago pa maging huli ang lahat, habang ang lahat ay ginulo ng ang away na inaalok ng isang lalaki na samantalahin ng sandali at tahimik na itapon ng babae sa kalye. Ngunit ang babae ay nagsimulang sumigaw ng ibang tao na tahimik lamang na tumingin sa kanyang direksyon, ngunit hindi nila siya tutulungan sa anumang paraan. Samantala si John na nakahiga sa sahig ay nagsimulang magkamalay at tawag para sa kanyang kapatid na babae. Hindi pa rin siya makabangon. Ang kanyang mga iniisip ay napuno ng masamang resulta ng kanyang mga pagsubok na nakita ni John. Isang kaaya-aya at mainit na alaala kung saan magkakasama ang kanilang pamilya. Kitang-kita nilang mukhang masaya. Naaalala niya ang mga salita ng sinabi sa kanya ng Dr. Who na huwag sumuko dahil ito ay mas mabuti kaysa sa walang ginagawa. John ay labis na nag-aalalang mga tanong na lumitaw kanyang ulo na nagpapaiyak sa kanya nang maalala ang kasalukuyang sitwasyon. Nahuhulog siya sa kawalan ng lakas. Si John ay nakakakuha ng lakas sa kanya. Nanginginig ang katawan, ngunit gumagapang pa rin ito patungo sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang makita siya nito ay agad itong tumawag. Ang kanyang kapatid na umaasang ililigtas siya nito ay sumigaw. Si John ng malakas na handa na siyang umalis sa halip na siya, ngunit sa kanyang puso naiintindihan niya na hindi niya gusto ito. Sa lahat ng sorpresa glances ibinaling sa kanyang direksyon, Casey ay ang pinaka nagulat. Si John na napagtanto na kailangan niyang gawin ito para mailigtas ang kanyang kapatid at nanginginig siyang tumayo. Body in a confident tone, inutusan niya ang kanyang kapatid na babae na palayain na tinitiyak na siya mismo ay maaaring maging pain para sa mga zombie. Nagagawa pa rin kumbinsihin ang lahat at ibalik ang kanyang kapatid na babae. Kinuha niya ito sa kanyang mga bisig. John nagpapakatatag kanyang kapatid na babae. Nangako na magiging maayos ang lahat at wala siyang dapat ipag-alala. Sinabi nito sa kanya na hahanapin niya sina mama at papa at babalik talaga, pero ayaw ng dalaga na umalis siya at iwan siya. Itinulak ni John ang kapatid niya palayo sa kanya at sinabihan si Casey na alagaan siyang mabuti. Hindi sang-ayon si Casey sa desisyon ni John na maging pain at sinubukan niyang kumbinsihin siya, ngunit pinatahimik siya ni John sa pamamagitan ng pagdampi ng hintuturo nito sa labi nito. Dinala nito ang daliri sa labi nito.
Kaya sinabi sa kanya na huwag nang magsalita dahil hindi na siya makumbinsi. Sa wakas ay niyakap ni John si Casey, kasama ang kanyang kapatid na babae at sinabing mahal niya ang mga ito. Tinitigan siya ni Casey na may pag-aalalang mga mata. Hinawakan ni John ang kapatid niya kamay at sinabi sa kanya na laging sundin si Casey. Mula ngayon ay tumalikod siya sa kanila at dahan-daang naglakad patungo sa labasan ng kanyang. Ang nakababatang kapatid na babae ay umiiyak sa wake. Ang mga taong gustong itapon ang kanyang kapatid na babae sa mga zombie ay sinasamahan siya ng mga sigaw na siya ay pupunta at mawala. Ang blonde na lalaki ay tumingin kay John na may napakahigpit na tingin. Binuksan ni John ang pinto para bumukas si John. Tumawid si John sa threshold kung saan sinalubong siya ng isang pulutong ng mga halimaw na. Malapit na siyang mapansin ni Casey na hinagis ni Casey ang espada kay John para may maipagtanggol siya. Sinalo ito ni John at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Ang espada ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Bilang ng mga zombie na nakatayo laban sa isang pulutong ng mga halimaw na sinasabi niya sa kanyang sarili na dapat niyang bumalik, si John ay nagsimulang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mga zombie na kamakaway sa kanyang espada. Ay tumalsik ang dugo kung saan-saan nagawang alisin ni John ang ilang mga zombie, ngunit marami pa rin ang mga halimaw na nagbabalak umatake sa kanya. Ang kanyang negosyo ay masama, wala siyang pagkakataong kunin isang breather. Fighting off isang zombie, ang susunod ay agad na umakyat sa isa pa. Halimaw na dating tao ay nahulog sa mga bangkay ng mga zombie na nakahandusay sa kalsada. Ang espada ni John ay nakayuko mula sa maraming pumutok at malapit nang maging hindi angkop para gamitin. Nagpasya siyang tumakas mula sa mga zombie para sa isang maikling distansya. Ang pangit. Ang mga nilalang ay nagsimulang sumigaw ng galit at sumunod kay John. Nasusuklam ang isa sa mga halimaw na nakatalikod sa kanya. Sinasamantala ang pagkakataon na itinutok ni John ang kanyang espada sa kanya. Ang zombie lumingon at tumingin ng diretso kay John na may mapupulang mga mata. Natulala si John dahil dito ang itsura ng mga zombie. Pamilyar sa kanya ang kanyang ama na naging zombie, ngunit hindi na ang kanyang ama ang nakatayo sa harapan. Siya ngunit isang halimaw na may berdeng balat at ngipin na madaling kumagit sa laman ng tao. Hindi napigilan ni John ang pagluha at gumalaw habang ang zombie ay unti-unting lumalapit at siya ay nagiging isang madaling biktima at ang zombie ay sumasalakay sa kanya. John hindi lumalaban at hinahayaan ang mga zombie na tumusok sa kanyang leeg gamit ang kanilang mga pangil na gusto din siyang kagatin ng ibang mga halimaw. Sunggaban ng ating karakter, kaya naman ang pangunahing tauhan ay bumagsak sa lupa, umiiyak at inaalala ang kanyang imahe. Ina, ang larawang ito ay katumbas ng isang zombie na kumagit sa bahagi ng kanyang laman. Si John ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit na luha at full ng dugo. Niyakap ni John ang dati niyang magulang. Sumigaw siya na tinatanggihan ang nangyayari, ayaw magtiis. Lahat ng luhang ito ay umaagos sa kanyang pisngi na pagtanto niyang nasa harap niya mismo ang kanyang mga magulang na inabot ng kamay ng zombie. Para sa mga mata niya ng kaunti pa at matusok na sa kanya ang matatalas na kuko, ay iyon nga ang nangyari. Nagsisinungaling si John. Pagod na pagod sa sarili niyang pool ng dugo. Ang lahat ng tao sa shelter ay nanunood sa nangyayari. Sinubukan ni Casey na isara ang mga mata ng maliit na batang babae, ngunit napakahirap para sa kanya na pigilan ang kanyang emosyon. Ang lakas ng pag-alis ni John sa kanya. Hindi na niya mahawakan ang espada sa mga kamay niya. Nakahiga lang ito sa tabi ng kamay niya. Mahinang sumigaw si Casey at tinawag si John. Malakas na may luha sa katawan ng tao. Mas maraming mga zombie ang nagsimulang lumapit kung sino. Sabik na kumain ng pinakakahila-hilakbot na araw sa China ay natapos na. Ang mga buwiter ay umiikot sa langit. Hindi nila iniiwan ang bangkay. Hindi nag-aalaga at tapusin ang natitirang karne pagkatapos ng mga zombie na ito. Isang buwiter ang lumipad diretso patungo kay John na may parehong intensyon. Bago lumapag ang ibon ay inilantad na ang kanyang mga kuko upang simulan ang pagpunit ng balat at karne. Ang kanyang tuka ay gumagalaw. Malapit sa balde ni John na halos maasul na bangkay ay handang punitin ng buwiter ang kanyang balat, ngunit pagkatapos ay hinawakan ni John ang ibon. Please like, comment and subscribe for more manhwa tulad nito. Pakihit na rin ang notification bell. See you sa next video. Maraming salamat po.